So para po sa ating gospel text reading is taken from the book of John, chapter 31 to 47. Ang sabi po doon, so Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are my disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are Abraham's descendants, and have yet not been enslaved to anyone, so that it is that you say you will become free. 34. Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. The slave does not remain in the house forever. The Son does remain forever. So if the Son makes you free, you will be free indeed. Verse 37, I know that you are Abraham's descendants, yet you seek to kill me, because my word has no place in you. 38, I speak the things which I have seen with my Father. Therefore, you also do the things which you heard from your father. They answered and said to him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you are Abraham's children, do the deeds of Abraham. 39, 40, for as it is, you are seeking to kill me, a man who had told you the truth, which I heard from God. This Abraham did not do. 41, you are doing the deeds of your father. They said to him, you were not born of fornication. We have one Father, God. Jesus said to them, if God, your Father, you would love me, for I proceeded forth and have come from God. For I have not even come on my own initiative, but He sent me. 43. Why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear my word. You are of your father the devil, and you want to do the desire of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. 45. But because I speak the truth, and you do not believe me, which one of you convicts me of sin? If I speak truth, why do you not believe me? 47. He who is God hears the word of God. For the reason you do not hear them, because you are not of God. Praise be to God for the reading of His word. So para po sa ating pagpapatuloy ng ating sermon series, so ang ating pong mensahe sa araw na ito ay hatid po ng ating Elder Richard na may pamagat pong From Slavery to Sonship. So ating pong tinatawagan na ang ating kapatid na Brother Richard. Praise God, good morning po sa inyo lahat. Tayo po yung mga kapuna, mga kapatid. Kamusta po ang Friday natin today, nanibago, no? Medyo mas talagang maaga talaga, no? Pero ito yung pasok natin sa office, eh. Araw-araw, di ba? 9 o'clock. Yung iba pa, mas maaga pa, 7 o'clock. Eh. But praise God that nandito pa rin tayo, tinipon ng Panginoon upang sa ganun ay may pagpatuloy natin na gawain dahil meron po ang special activity po mamaya mga elders, kaya po medyo inagahan natin for today ang worship service natin. Pipilitin po natin itong may concise, although napakaraming verses po nito, no? From 32, 31 to 47, at talagang sa 16 verse yan. So binasa pa lang kanina ni Brad Mike, ang tagal ay ni Brad ni Brad Che, tagal na eh, no? Siguro kahaba, no? Pero isa lang naman po ang tema niyan, no? At ito po ay ang patungkol
sa ating sonship or yung pagkakalaya natin sa isang pagiging alipin. At alamin po natin yan sa mensahe na to kung ano yung, ano yung kahulugan ng mga binitawang pananalita ng ating Panginoong Kristo na to sa mga kanyang mga sinambit na to. Mahaba ang mga kanyang monologue rito, no? Hindi naman actually monologue dahil meron siyang mga detractors na kausap rito. Alam naman na natin, ano, dahil sa takbo ng story natin. Pero yan, bago niyan ay tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa opportunity na ito na binigyan niyo po sa amin, na kami muli magtipon-tipon, magkakasama, magkakapatid, upang sa ganon ay kayo ay patuloy na purihin, dakilain sa inyong banal na pangalan. As we study your word, Lord God, we ask you to grant us the wisdom and the knowledge na kailangan po namin. Wala po kami kakayanan sa aming sarili upang hindihin ang inyong mga salita, ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, bibigay sa amin ng kapangyarihan, Panginoon, upang manamnam namin, Panginoong Ama, at maging alipin kami, Panginoon, ang inyong po mga salita. Sa ganun, Panginoon, ay nandun, Panginoon, ang paglago namin spiritual sa aming buhay. Magamit ito, ang kaalaman na ito, Panginoon, upang sa ganun, ay mas makilala namin kayo, na paglingkuran namin kayo ng tama sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, sa inyong pong kabutihan. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran at kayo makita sa inyong sa harapan, Panginoon, na ito, Lord God, nawa sa inyong mga salita kami, Panginoon, ay mabusog sa araw na ito. Ganun din sa aming mga kapatid na nasa online, Panginoon Ama, impart niyo po sa kanila ang blessings, ang guidance, ang knowledge and wisdom na ganun na ibinibigay niyo po sa amin. Muli, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa pasalamat sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, actually meron akong binigay na subtitle niya, no? So, ang binigay ni ang ating title is From Slavery to Sonship. Nilagyan ko yan ng mas mababang titulo, True Freedom is Found in Christ. Yan. Para medyo mas madagdagan yung knowledge natin kung ano yung essence, kung ano yung anong ikakapitalize knowledge natin ngayon sa mga araw na ito. Dahil ito yung talagang yung pagkakalaya natin. Alam naman natin pagdating sa ating doktrina, sa ating church, is napakalaking bagay po na tayo sa ating kaalaman ay pinalaya ng ating Panginoon Kristo sa pagiging slave natin. No? Mamaya natin tatalakayan niya bakit tayo naging slave. Parang ang hirap maging isang slave o isang alipin, di ba? Dahil sa mga panahon na to, pag ikaw ay isang kasambahay lamang, talaga napakahirap ng trabaho at talagang sinusunod mo yung master mo. No? Ganun ang isang pagiging slave. Talagang binibili ka nung araw. Ang isang slave is mabigat na kalagayan dahil talagang pag-aari ka, no? Isang magandang halimbawa dyan is Onesimus na pag-aari ni Philemon, na talagang tinakasan na siya at talagang kaya naisulat ni Apostle Paul yung librong Philemon ay dahil sa literally or physically nanawagan siya kay Philemon na palayain na si Onesimus. Ano yung isa yung magandang halimbawa? So last week tinalakay natin yung patungkol sa, kasi ito yung continuation ng conversation nila, ito dire-diretso to ng mga Pharisee o ng mga detractors ni Christ patungkol sa kanyang pagka-Diyos. Yung nakaraang pag-aaral po natin, napaka-importante po yun. Tandaan nyo po yan. Markahan nyo po sa Biblia nyo yan. Yung nakaraang pag-aaral natin. Yung may titulo natin na I am the light of the world. Napaka-importante po yan para mas maintindihan natin at mas maliwanagan tayo dahil ang ganda ng title, Light of the World. Yan ang nagbibigay sa atin ng liwanag kung paano natin malaman yung deity ng ating Panginoon si Kristo. Yung pagka-Diyos niya. Yung pagkagamit niya ng I am, no, which is the eternal God incarnate. Pagdating pag yun ay tinranslate mo sa Hebrew, no? Alam nila yan, yung ego I am na yan, no? So yan yung pag sinabi mo yan, yung I am the light na yan, alam ng mga Hudyo yan, or alam ng mga detractors ni Christ yan, na ibig sabihin niya, He's the single solitary source of light. No, pag binitawan ni Kristo na yan, I am the light of the world na yan, naiintindihan nila yan kasi nakasulat yan sa Old Testament yan, sa mga salita na yan, no? So, sabi ng mga Pariseo ng mga time na yun, pang sarili mo lang naman yung deklarasyon mo na yan, di ba? Yun ang laging pinabalik sa kanya, philosophical, philosophical kasi sino ka ba? Di ba? Para magsalita ng mga ganyan na ikaw, you're committing a blasphemy against Yahweh. Di ba? Yan ang lagi nilang pinalalandakan at laging ibinabalik kay Christ. Laging may ad hominem silang binabato. Lagi nilang tinitira yung physical na o yung personal na katauhan ng ating Panginoon sa Kristo. Mamaya matatalakay din natin yung rebuttal ni Christ sa kanila ay nagtetake siya ng testimony in behalf of Himself. Di ba?
Kasi he's proclaiming that he's claiming he's the God reincarnate, no? Alam ko kung saan ang galing at saan ako babalik, sabi niya. Binitawan niya yung mga salita niya, binibigyan ko lang kayo ng ano, no, para mas maintindihan natin yung pagpapatuloy ng istorya, no? Ang dahil sa dahil na totoo dahil katambal ko ang Ama sa lahat ng aking judgment. So laging kasama niya yung God the Father. Lagi niyang dinadala na siya ay ang nagkatawang taong kasama ng Ama from eternity. No? Hindi lang siya isang normal na tao, no, na normal human being, kundi andoon yung kanyang claim ng kanyang deity, no? At sa John 8:16 kung makikita natin, he is claiming equality with the Father, a common claim ng mga taong nagre-reject sa divine nature. He is claiming an equality with the Father, kaya lagi niya, di ba? Yung sinasabi niya, lagi niyang ini-incorporate yung Ama, pansin niyo. That's the sense of having the claiming of the equality with the Father. Lagi niya kasama yon. So he never claimed to be God directly, but pagka binitawan niya yung mga salita na to na siya ay kung ano yung mensahe na binigay sa kanya ng Diyos o ng Ama ay siyang sinasabi niya. So he's claiming an equality with the Father kasi sinabi niya kung saan siya galing. Di ba? Babalik ako doon na hindi nyo kayang puntahan. Hindi kayo babalik kung ako lang, no? So, hindi siya direct na nag-claim, but to think such a person who claims to do what only God can do, or to know what only God can know, dahil yung knowledge na binibigay niya, that is the same thing as claiming to be God. Jesus' enemies know all too well, and it's the reason he is accused of blasphemy. No, kaya yun yung binabato palagi sa kanya, no? Kita niyo naman yung mga claim niya, I am who testifies about myself, and the Father who sent me testifies about me. Tingnan niyo yung mga binibitawan niya salita, I am from above, you are from this world, I am not from this world. I declare to the world what I have heard from Him. Yun yung mga i-quote natin, ano? When you have lifted up the Son of Man, sa Daniel 7 niya, prophecy yan, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me. As He was saying these things, many believe in Him. Pag sinabi many, hindi naman lahat, many lang, di ba? So yun yung mga declaration niya. It was written in the books ng mga kanyang mga detractors, sa scriptures, nabasa nila, alam nila yan. But of course, sarado ang kanilang pag-iisip dahil sa mga bagay na. Kaya nagkatuloy po yung conversation. Nandito na po tayo sa chapter verse 31. Sinimulan po na Jesus. Si Jesus po ang nagsalita ulit. So Jesus was saying to those who had believed in Him. Pakipost Brad yung verse 31. Sabi niya doon, mabigat na naman itong binitawan niya salita na ito, mga kapatid, sa first verse pa lang. If you continue in my word, no, dahil kausap niya yung kanyang mga detractor, sabi sa ibang salin, if you abide in my word, kung kayo ay susunod o tatalima sa aking mga salita, then you are truly my disciples. No? Nagbigay po ng kondisyon si Christ. Talagang nandun sa kanya yung authority. Isipin mo, pinagbibintang gusto ka nang patayin ng mga detractors niya noong mga time na yun, papatayin siya eh. Gusto na siyang pick upin at patayin na siya, no? Pero ito pa rin yung mga binibitawan niya salita with boldness. Di ba? Ni Christ. Consistent siya sa kanyang mga sinasabi. Consistent siya sa kanyang mga claim. If you continue in my word or abide in my word, you are truly my disciples. Dinidistinguish niya na kung sino talaga ang kanyang kung sino talaga mga follower niya, no? Sabi niya, it is tempting to think na sa takbo po ng nakaraang istorya natin, kasi napapaisip po tayo na marami po ang nagpakita sa kanya or sumama sa kanya, nagpakita po sa kanya ng pananampalataya, gusto niya nga siyang gawing hari, di ba? Kung titingnan natin yung pagtakbo ng storya sa verse 6, sa chapter 6, gusto na siyang gawing hari dahil na-witness yung kanyang miracle, turn water into wine, tapos nagpagaling siya na pinuhay niya si Lazarus, tapos ginawa niya yung tatlong tinapay ba yun? At saka isda, pinarami niya. So marami na siyang ginawang miracles, no? At sa mga pagkakataon gusto na siyang i-exalt ng tao at gawin siyang hari. Pero hindi po siya nagpasakop sa mga plano ng tao na yun, no? Kung bagos, tinakasan niya pa yun, nagpatuloy po siya sa kanyang journey, sa kanya pong ministry, no? So,
Sabi nga po sa John 6:56, John 66, many of his disciples turned back and no longer walk with him. So makikita po natin kung kaya sa the Bible distinguish between those who believe in a shallow, dahil ito lang yung na-witness sila kay Christ, ito lang yung pinanampalatayaan nila, nakita nila yung miracles. Sa ganung pamamaraan lang, naging superficial yung kanilang belief. In a sense, from those who express legitimate faith in Christ. Superficial sense, ang tawag doon. Ano? This verse explains one of the ways to know the difference. You know? Only those who truly submit to Christ abide in His Word. Only those who truly commit to Christ abides in His Word. Kaya po nagbigay sa kanya na siya ng condition, ano? But to those who are truly disciples, ito ang pangako niya. No? Yung talagang tunay na followers niya, tayo bilang mananampalataya na tunay na followers niya, ito ang sabi niya sa next verse, and you will know the truth. Diba? And the truth shall set you free or will set you free. After niya ng condition na sinabi niya, kung ikaw ay magiging masunurin sa aking mga salita, ay malalaman mo ang katotohanan. At ang katotohanan na ito ang magpapalaya sa iyo. Ikaw ba naman makarinig ka ng ganung salita galing sa isang stranger para sa kanila na tao, no? Nakilala nila na isang anak ng karpentero. At mamaya ay babatuhan pa nila ng ad hominem yan, ng personal. At may ano natin yan, matatalakay natin ano sa mga susunod na verse, no? So, ano ang katotohanan na sinasabi niya rito? What is truth? What is truth? Siyempre, ang alam naman natin sa mga nakaraan ng pag-aaral, na ang truth na sinasabi ni Kristo dito is the divine truth about God and Himself. Diba? Yung mabuting balita na dala ng ating Panginoon sa Kristo, that is the truthfulness. The divine truth about God and the Messiah and the Savior. Siya ang ginawang mensahero o siya mismo Diyos na nagkatawang tao ang nagdala ng mensahe para sa atin. Sabi niya pa rito, and the truth will set you free. Setting us free from what? Kung kausap sila ng mga kausap niya mga detractor, ano pinagsasabihin nito? Sana ko lalaya. Saan kami lalaya? Alam naman namin na malaya naman kami. Malaya pa talaga yung mga detractors yun noong mga time na yun, mga kapatid. Alam naman natin na ang tinuturo natin Panginoon sa Kristo dito ay yung pagkaka-bandage natin sa pagiging alipin natin sa kasalanan. Di ba? Yan yung bandage na sin, yun yung kalinang binanggit sa Romans 6, chapter 17 to 18, na tayo sa luma nating pagkatao, nung wala pa si Kristo sa ating mga buhay, nang hindi pa tayo nagkaroon ng regeneration of our spirit, or yung tinatawag natin na born again, tayo ay alipin ng kasalanan. Di ba sa Ephesians chapter 2 verse 3 and 4, di ba? We are dead in our trespasses and sins. Yung mas mabigat pa nga yung pagkakabitaw doon. Tayo'y namatay sa ating mga kasalanan. And we are also bondage of sin. And due to this slavery, sin corrupt our thinking, every faculty of our nature. Our mind, our emotion, our actions, yung decisions natin are all corrupted of sin. It destroys our peace, and worst of all, it separates us from God. Yung po yung naging nangyari. Yung pinakamabigat na nangyari dahil sa kasalanan ay tayo nahiwalay sa relasyon natin sa Diyos. Di ba? Yun yung naging implication ng ating ng unang kasalanan natin sa ating ninuno. Tayo ay nalayo sa Diyos. At tayo ay naging slave ng kasalanan. Sa mga simula pa lang, nakita po natin sa istorya ng Biblia, talagang ang tao ay pasama ng pasama. Hindi nagiging mabuti. Di ba? Hanggang sa dinestroy niya pa dahil sa the Great Flood. Tapos dumami na naman, ganun pa rin. Dahil sa kasalanan, walang pagbabago, naging masama pa rin. Hanggang sa pagdating pa rin ni Kristo, ganun pa rin kasama ang tao. Hanggang sa pangkasalukuyan, pasama ng pasama ang sanlibutan. Diba?
hopeless by our own, deprived of freedom. Pag nakakulong ka ba, kaya mo palayain yung sarili mo? Ba? But a genuinely saved Christian or obedient follower of Christ who are abiding in His Word will know the divine truth and both freedom from sin. Diba? Divine truth cannot be known by just a natural man. 1 Corinthians 2:14, di ba? Hindi yan maiintindihan. Lagi natin inuulit nung nabubuhay si Senator Miriam Defensor Santiago, sabi niya, kiniklaim niya, binasa ko yung Biblia, pero hindi ko maintindihan, hindi ko makakalimutan yung statement niya. Napakatalinong tao niya. She studied theology, pero hindi niya maintindihan yung claim ni Christ sa Biblia. Only submission to Christ will empower you. Tatandaan niyo ito, mga kapatid. The full submission to our Lord Jesus Christ, our faith and belief will set us free. Will enable us, our spirit, to know Him and accept Him as our Lord and Savior. Kailangan ng obedience. Kaya nga, if you abide in my word, yun lang naman ang susi, mga kapatid. If you abide in my word, knowledge of truth which accords with godliness. Diba? Our knowledge of truth accords with godliness. Sabi niya nga, diba? He alone is the light of the world who will send us out from the slavery of darkness. Yung salita niya ang magpapalaya sa atin sa ating pagiging alipin sa kasalanan o sa kadiliman. True freedom is found in forgiveness of sin. Yan ang kalayaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo nang tayo ay Kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan. He is the only one who can forgive your sins. Repent and believe. Diba? Yan ang lagi niyang utos. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa akin. Yan ang lagi niyang ordinansa na binibigay sa atin. Di ba? Ang isa pong tunay na kalayaan is found in forgiveness of sin and service to God. And this is the only found when we accept Christ. Then heto na ang sagot sa mga detractors ng katotohanan. No? Ito yung susunod. Sabi ng sa 33 na tayo, no? They answered him. Kasi he is in the subject of freedom, eh. Di ba? So, teka muna, sa mga detractors, wala naman nagiging, kami nga mga bossing dito, eh, mga Pariseo kausap nyo dito, eh. Yung sabi sa'yo, alipin kami nino. Eh, mga Pariseo kami, mga mapag-imbabaw na Pariseo sila, di ba? Ayun ang sabi nila. They answered him, we are Abraham's descendants and never been a slave to anyone. How is that you say you will become free? Ito ang salita ang sabi ng ating Panginoon. Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave of sin. Inuulit na naman ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi nila naintindihan. Yung response nila is something bizarre. It dominates a lack of insight. Diba? Lack of insight. Wala. Hindi nila naintindihan ang kahulugan ng sinasabi natin Panginoon ay sa spiritual na kalagayan nila. Literal nilang inisip, in social sense na sila ay hindi slave ni numan at hindi na kailangan pampalayain bilang alipin. Sa ating pagkakaalam, sila ay naging alipin. Kung literal o physical man ang pag-uusapan, sa takbo ng istorya ng mga Israelita o ng mga Hudyo noong araw, hindi ba sila naging alipin, mga kapatid? Ilang beses silang naging alipin. Naging alipin ng Ehipto, naging alipin ng Syria, ng Babylonia, ng Persia, hanggang sa dumating ating Panginoon Jesucristo, alipin sila ng Roma. No? Hanggang sa mga time na to na nag-uusap sila ay alipin ng Roma. Nasakop sila ng Roma. Pero ganun so wala daw, hindi daw sila alipin. Dahil ang ama nila ay si Abraham. No? Hindi nila nakuha ang point ni Christ.
na ang true freedom Jesus has spoken of is merely spiritual. That those who reject Christ are still enslaved to sin. Jesus claimed to be one of the only source of spiritual truth, di ba? And that those who accepted Him would be set free from the enslavement of sin. Yun ang sinasabi ni Kristo. Ano bang simple na definition po ng kasalanan? Pag tinanim ka, ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay anumang bagay na gagawin natin na hindi nakakalugod sa Diyos or makamundo at hindi makalangit. Mga bagay na makamundo, or earthly or worldly, kahit anong tawag na natin dyan, at hindi makalangit. No? Anumang nag-o-oppose sa anumang kautusan ng Diyos, kung hindi mo alam ang kautusan ng Diyos, at hindi ka nananampalataya, if you're not abiding in His Word, you are slave into sin. So nabubuhay ka sa kasalanan dahil hindi mo alam ang salita ng Diyos. So ano man ang gawin mo, nakakala mo nakakabuti sa sarili mo, o nakakabuti sa kapwa mo, pero hindi naman hindi parte ng mga salita ng Diyos sa mga pinagagawa mo dahil ang kabutihan mo ay hindi sapat para mapalaya ka sa kasalanan mo, kundi sa pamamagitan lang natin Panginoon Kristo mo makakamtan ang kalayaan. So akala mo makakalaya ka sa sarili mo lamang sa paggawa ng mabuti. Pero ikaw ay in bondage of sin. You're slave into sin. You are, di ba? You are dead to your trespasses and sins. May kamatayan ang kasalanan. And for the wages of sin is death. Di ba? Yun yung pinakamabigat dun eh. Di ba? Kamatayan ang kahahantungan ng kasalanan. Yung kamatayan po yun, yung second death. Sabi ng isang prominenteng theologian, kasama po sa earthly things, pag inuna natin ang kaalaman patungkol sa gobyerno, kahit household management, mechanical skills and liberal arts and sciences, sabi niya, that is considered sinful. Kapag inuna natin kapag mas binigyan natin ng importansya ang mga bagay na ito, ay isa pa rin tayong alipin ng kasalanan. Sasabihin nyo, parang di naman yata kaya yung pastor. Araw-araw namin ginagawa yun. Flooded na nga yung Facebook about politics eh. Di ba? Mas nagiging nakakapag-focus pa kami doon kaysa sa pag-aaral namin ng salita ng Diyos. Lagi kami nasa Facebook, lagi kami nakikinig ng hearing sa Senate. Yung time namin halos inuubos na ng politics. Kaya nga sabi ko, kapag inuna ninyo, kapag mas binigyan nyo ng importansya, mas binigyan ng halaga ang mga ito sa buhay natin. Hindi ko naman sinabing isang tabi nyo, tanggalin nyo, kasi we're still part of our society. Nagre-react tayo sa anumang bagay nangyayari sa mundo na to. And it's also biblical kung ano mga nangyayari sa mundong ito. And we know that what is happening to this world, hindi lang sa Pilipinas, is the byproduct of the sinful nature of men. Yung corruption, kasalanan talaga yun. Pero yung personal na bagay na ginagawa mo na hindi nakakabuti o nakakapuri sa Diyos, parehas lang yun sa harap ng Diyos. Ang kasalanang maliit o kasalanang malaki, kasalanan pa rin. At ang anumang kasalanan na nakabandage sa'yo, ay siyang nagbibigay sa'yo ng kamatayan spiritual. But of course, here is the point. No? Those who are free in Christ may still stumble into sin. Because we're still in the flesh or in darkness. But they do not perpetually walk in it. Tayo bilang isang Kristiyano, naapektuhan pa rin tayo ng kasalanan. No? But the point is, we don't perpetually walk in it. Sabi sa John 8:12, di ba? Last week, whoever follows me will never walk in darkness. Sabi niya. Yung last week, di ba? Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.
Yun yung purpose po ng I am the light of this world. Meron ka ng path to righteousness. May sinusunod ka na ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo para bigyan ka ng guidance bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Christ, the slave does not remain in the house forever. The son remains forever. No? Pinagpatuloy siya sa pagiging slaves. So if the Son sets you free, you are really will be free. Alam niyo po, ang alipin, kahit naman sa mga yung mga nung time ng Old Testament times, ang alipin is nagsisilbi sa master yan. At ang kanyang kalayaan ay siyempre nakabase yan sa kanyang master kung papalayain siya, no? Bigyan na lang natin ng halimbawa yung buhay ni Abraham at ni Sarah, di ba? Nagkaroon sila ng katulong. Sino yung kanilang kasambahay? Si Hagar, di ba? Naging katulong siya, kaya nga siya pa yung naging kasangkapan upang magkaanak si Abraham dahil sa pagiging ano ba yung mas mababang balo ba? Hindi ba? Hindi, meron pang isang term doon eh. Para hindi magkaanak si Sarah, di ba? So nagkaanak siya kay Hagar, which is si Ismael, di ba? So later on, dumating yung pangako ng ni Yahweh kay Abraham na siya ni si Sarah ay magkakaanak pa rin, at yun na si Isaac, di ba? Ano po nangyari? Later on, umalis din po yung pamilya nung alipin. Kasama pa yung bata. Pero si Isaac, yung tunay na anak, ay nanatili sa bahay. No? Binitawan ng ating Panginoon Jesucristo yun, yung salita na yun. Dahil sabi niya, the slave does not remain in the house forever, the son remains forever. Naintindihan nila yun. So if the son sets you free, you are really free indeed. So kaya kapag ang anak ng master ang nagpalaya sa isang alipin, ay talagang makakamtan niya ang tunay na kalayaan. Ganon din sa kahulugan ng pagkakabandage natin sa kasalanan, na kapag pinalaya tayo ng anak ng Diyos na si Kristo, ay tunay na makakamtan natin ang kalayaan dahil siya at ang Ama ay iisa, which is the head of the household. Ang isa pong genuine son in the context of this verse is Christ Himself. He is the only begotten Son who sets the slaves free from sin. Nasa Kanya ang karapatan. Kaya makita mo, di ba, nagpapatawad siya ng kasalanan. Sino ang tao na nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan? Wala namang ganun eh. Biblically speaking, walang tao ang makakapagpapatawad ng sino mang kasalanan. Ang ating Panginoon sa Kristo lang. Guaranteed po ang kalayaan sa kasalanang dahil sa tatlong elemento ng kaligtasan. Ano po yung tatlong elemento na pag-aralan natin patungkol sa kaligtasan, no? Para maging guaranteed yung pagkakalaya natin sa kasalanan. Perpetual din po yan. Yung elemento ng pagkakalaya natin. We are, number one, we are saved from the punishment of sin. Di ba? Kasi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na-spare na tayo dun. Diba? Sa punishment na yon, ang death na eternal death na yon. Yung pagpunta natin sa impyerno, wala na, na-cancel na. At ang destination na natin is our eternal life. Diba? Pangalawa, we are saved from the power of sin. Yung elemento ng salvation na binigay ni Kristo, we are saved, past tense na, nagawa na, from the bond or the power of sin. Wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Dahil hindi na nito ma-reverse yung eternal life na ibinigay o pinangako sa ating Panginoon Kristo nung tanggapin natin siya bilang Diyos sa rin tagapagligtas. Nung tayo ipinanganak na magmuli. Because we are heirs of His kingdom already. At hindi mo ma-reciprocate yung pangako ng Diyos na yon sa atin. Yun yung we are saved from the power of sin. At yung susunod pa na hinihintay natin sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, we will be saved from the present of sin. Wala nang kasalanan sa new heaven and earth. Wala nang power, totally ang kasalanan. Bagong kingdom na under the authority and the kingship of our Lord Jesus Christ.
Yan po yung tatlong elemento, no, na parang yung sa salvation din natin, di ba? Yung glorification ng uli. Yan din po yung uli na makakamtan natin. We will be spared from the present of sin. 37 and 38 po tayo. I know that you are Abraham's descendants, yet you are seeking to kill me because of my word has no place in you. I speak of the tithe of the things which I have seen with my father. Therefore you also do the things which you heard from your father. Ito po yung point ng pride ng mga detractor ni Christ, di ba? Talagang inulit pa nila, no, where's a descendants of Abraham? Alam nyo yung pangako ang pangako kasi ni Yahweh kay Abraham is, di ba? Nandun lahat yung kabutihan, nandun lahat yung privilege. Pero hindi naman nila na-fulfill lahat ng mga sinabi doon eh. Di ba? Ng non-law. May kapalit yung covenant na yun eh. Hindi nila na-fulfill yung provision ng covenant na yun, yung first covenant. Yung Levitical covenant, Abrahamic covenant. Hindi naman nila na-fulfill yun eh. Kaya nga pumasok yung covenant of grace. Pero pinagpipilitan pa rin nila. Anak kami ni Abraham, minana namin yung pangako ng Diyos kay Abraham. They are chosen people of God through Abraham's bloodline. Lagi nila ang pinangalaan. Hanggang ngayon nga, ganun pa rin ang pinanalandaan nila, yung genealogy nila, di ba? Pinagmamalaki nila yung genealogy nila. Pero tingnan nyo nangyari sa kanila. Yung sinare ko sa inyo noong isang araw about the history of Israel. Kung paano sila binapatbatan in history past. Wala pa yung times ng ancient yun, ha? Yung present modern times na yun, yung pinabasa ko sa inyo noong isang araw. Kung paano sila inapi, paano sila pinapatay. Ha? Pero paruli silang tumatayo at dumadami, no? Yung genealogy nila, nasa kanila pa rin yun. Pero ang pinopoint po natin, Panginoong Kristo rito, is being a part of God's family is driven by faith and spirit, not by genealogy. Na ang kapanganakan natin ay na bilang maging heirs ng ating Panginoong Kristo, bilang heirs ng Diyos, ay sa Espiritu, ang kapanganakan sa Espiritu. Di ba? Kaya nga, you're a new creature. All things has passed away. All things has become new. 1 Corinthians 12, di ba? Bagong nilalang. Ang true children po ni Abraham are those who are obeying God. Yun yung quality or yung character po ni Abraham. Kaya nga siya binansagan na father of faith. Di ba? Which includes following him. Son, Jesus Christ, whom their father only begotten Son has revealed to him. Eto ni revelation eh. Hindi nga ito ganon ang pananampalataya ni Abraham, nananampalataya sa anumang sinasabi ng Diyos Ama. Eto sinasabi ko sa inyo. Itong katotohanan na ito, kung talagang anak kayo ni Abraham, meron kayong pananampalataya or obedience, kaparehas ni Abraham sa akin. Narinig na nila mga bagay na ito sa kanilang mga ninuno, binasa nila araw-araw, na-reveal na sa kanila sa pamamagitan ng mga propesiya, pero nananatili po silang bulag sa katotohanan. Sablay pa rin ang kanilang mga sagot kay Kristo. Diba? Ito pa sabi nila, Abraham is our father. Sabi ni Christ, if you are Abraham's children, do the deeds of Abraham. Dala po ng mga religious leaders na ito, or detractor ni Christ, na may covenant sa kanila ang Diyos sa Abraham, di ba? Pero kung talagang anak sila ni Abraham, bakit sila naging ang kanilang katangian hindi katulad ni Abraham? They should act like him, di ba? Sabi ko nga po, they should imitate Abraham's faith and obedience. So ang may tunay na pananampalataya kay Kristo ay isang lehitimong descendant po ni Abraham. Dahil ang ama at ang anak ay isa sa lahat ng aspeto ng pagka-Diyos. Kaya nga inuna niya yung mga previous verse about I am the light of the world. Yung I am na claim niya eh. The ego I me. Para maintindihan niya that Christ, ng mga detractors niya, that Christ is claiming to be God. Kaya eto nagsasalita naman ako sa inyo na ako, sinasabi ko sa inyo na magpapalaya sa inyong mga kasalanan.
na ipanganganak ko kayong muli upang magkaroon yung bagong covenant between Christ and His chosen people, di ba? Tapos na yung covenant nyo kay Abraham. Ang covenant nyo ay nasa akin na. Nag-establish ako ng bagong covenant para mag-comply kayo. Tapos na ang covenant nyo kay Abraham. Pero hindi sila nanampalataya sa mga sinabi na yun ng ating Panginoon Kristo. Patuloy silang nagdidetract. Sabi sa 42-43 po, no, as it is, you are seeking to kill me. Imbis na manampalataya kayo, gusto nyo akong patayin. Di ba? A man who has told you the truth, which I heard from God. Tayo yung direct niya, which I heard from God. I heard, ginamit niya, I heard. This Abraham did not do. Hindi nangyari kay Abraham yan. Ako mismo, nakasama ng Diyos. Ako mismo na nanggaling sa Diyos Ama. Kaya ang ginagawa nyo, you are doing the deeds of your father. Next team tayo ngayon. Binitawan niya ni Kristo. Sabi niya, you are doing the deeds of your father. They said to him, we are not born of a result of sexual immorality. Binitawan siya. Nagpitaw ng salita yung detractor niya. Sabi nila, we are not born as a result of sexual immorality. We have one Father, God. Ano yung ibig sabihin nila doon? Parang pikon na sila, no? Dahil talagang mabibigat yung mga binibitawan ni Kristo. Anong ginawa nila? Bumitaw sila ng ad hominem. Ay yung sinabi nila, we are not born as a result of sexual immorality. Pinalalabas nila na immoral si Kristo. Produkto siya ng pagiging immoral. Bakit? Ay, may buhay na pala ang chismis nung araw na yun. 30 years ago, nangyari na ang kanyang ina ay nabuntis sa time na betrothal period, na ang isang magkarelasyon ay hindi pa nagsisiping. Kaya muntik na nga iwanan si Mary ni Joseph, di ba, no nangyari yon. Pero dumating ang anghel, Gabriel, pinalikan at sinabihan si Joseph, di ba? At nakarating yun, nakita ng mga tao, pati buntis to si Maria. Wala pa namang, hindi pa namang tapos ang kasal nito. Yun ang dala-dala ng mga tao. At kilala si Kristo bilang anak sa, hindi natin malaman kung kanino. Sexual immorality. Wala silang alam, hindi nila kung alam man siguro nila, hindi sila maniniwala na ang pagkakabuntis ni Maria ay sa pamamagitan ng Diyos. Diba? Ano sabi sa Isaiah 9:6? Diba? Ano sabi nun? Isaiah 9:6. Lagi natin binabanggit dyan. Ano yung umpisa? For unto us a son is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Mighty God, Counselor, Prince of Peace, Everlasting Father, Prince of Peace. Diba? Kung i-consider mo yung verse na yon, mananampalataya ka na isang tao ang ipapanganak, di ba? Upang maging Messiah, para maging Savior. It was also prophesied that Christ will be born as a virgin birth. Pero hindi nila alam yun. At talagang pinagbintangan pa nila na anak ng pagiging immoral si Kristo. Ganon ang betrota, ganon ang ad hominem na binibitawan nila sa ating Panginoon, no? Ikaw ay, kaya tinawag sila, no? You are doing the deeds of your father. Naintindihan nila yun, nung sinabi you are doing the deeds of your father. Indirect assault yun ni Kristo sa kanila na kayo ay mga anak ng mga demonyo, o anak kayo ng demonyo, anak kayo ni Satanas.
Christ claimed a testimony about himself, his origin, his nature, against the testimony of his enemy, who are according to him the sons of perdition. Ano? At na lang, pinatunayan ni Kristo sa kanyang testimonya. He pointed out his detractors had access to the scripture. Nakita ang ginawa niya ng mga miracles, narinig ang mga testimony niya bilang ibang witness niya, at narinig nila the very words of the one who came from heaven. I am not of this world. Lagi niya sinasabi yan, di ba? Laging I am. Kaya sinabi ni Christ, kung kayo ay tunay na mga anak ni Abraham, pananampalataya kayo sa lahat na sinasabi ko. Ganyan ang mga pananampalataya ni Abraham sa kanyang ama, gaya ng belief ng ni Abraham, ang kanyang pananampalataya. Na tunay na mananampalataya na kahit sa ialay niya yung kanyang anak, no? Ay talagang hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Kaya dahil sa pangyayari na yun, yung pangako ng Diyos ay binitawan kay Abraham, ano? Pero hindi naman yun ang ginagawa ninyo eh. Hindi kayo naniniwala. Kaya nga lagi sinasabi ni Christ, truly, truly, I say to you, diba? I am telling you the truth. Lagi niya binibitawan yun. Paulit-ulit niya sinasabi, truly, truly, I'm telling you the truth. Verily, verily, I say unto you. Pero sarado ang kanilang mga pag-iisip. Why do you not understand what I am saying? It because you cannot listen to my word. Alam din ni Christ, you cannot listen to my word. Alam niya na incapable yung mga detractors niya na maintindihan siya. Doon pumapasok po yung depravity of men, di ba? Or yung carnality ng pag-iisip ng isang tao. Romans 7 and 8. For a carnal mind is enmity against God. It does not subject itself to the law of God. It does not even able to do so. For those who are in the flesh cannot please God. Yan po ang depravity of men. No? A natural man cannot understand the things about God. 1 Corinthians 2:14, di ba? He is unwilling and he is unable unless God moves over the dead souls and brings true life and repentance and faith, di ba? No one can come to God. Diba? By genuine faith, you have to be regenerated. You have to be born again. Yung binalik po nila sa Kristo, isang talagang anak po talaga ng demonyo o sons of the devils, ng kanyang mga detractors. Isang pikod na rebuttal ang kanilang binitawan. Gusto po nila patayin si Kristo. Their actions suggest that they are following a different examples of different spiritual father, which is yung the devil or the enemy. Sa ganung pagkakataon po, tumugon si Kristo ng isang katotohanan na ang sino mang hindi manampalataya sa Kanya ay tunay na mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil ikaw ay slave to sin, so you are influenced by the prince of this world, the prince of the power of the air, was working in the son of disobedience, was working on you. Diba? Yun po ang iyong ama. You are enslaved to the power of Satan as your father. Napakasakit pong marinig ito sa ating Panginoon Kristo, pero ito po yung talagang katotohanan na ang sino mang hindi manampalataya sa ating Panginoon Kristo ay may ibang ama. Yan po yung importansya na binabasa natin sa salita ng Diyos para mas maintindihan natin kung anong kalagayan natin. Hindi pa nakakatakot na ang hindi nakakaalam ng mga bagay na ito
Ay hindi nila alam, nakala nila sila ay anak ng Diyos, di ba? John 1:12, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos kung sino man ang manampalataya sa Kanya. Binigyan ka ng karapatan. Kasi dati wala kang karapatan maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, mga kapatid, according sa Biblia. Lahat ng tao ay nilalang lang ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12 pa lang, ang binigyan niya ng karapatan ay 1:12 ba? Tama ba ako, mga kapatid? Yes, many as receiving to them gave Him power to become children of God. Diba? As many as receive Him, yung tumanggap lang sa Kanya, ang binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. You are your father, the devil. And you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. Direkta to ha. Talagang binitawan niya in the truth because there is no truth in him. Whenever he tells a lie, he speaks from his own nature because he is a liar and a father of lies. Ang isang anak will commonly manifest kung ano ang karakter ng kanyang ama. Diba? Ephesians 5:1-2. Children, be imitators of God. So pag araw-araw na pagkilala natin sa Diyos, nai-imitate natin siya, namamana natin yung karakter ng Diyos. Sa patuloy natin pagkilala sa ating Panginoon Kristo na yung karakter niya ay yung nagmamanifest sa ating buhay. Yun yung fruit of the Holy Spirit na sinasabi na isang Kristiyano ay nag-i-imitate si Christ to be conformed to the image of His Son. Romans 8:30, di ba? We are predestined to be conformed to the image of His Son. Since itong mga detractor ni Kristo exhibits the pattern of Satan as a murderer and a liar, ba? Murderer from the beginning, murdered Adam and Eve, spiritual life, at marami pang iba. Their failures of believing Christ as Messiah, their paternity was the exact opposite of their claims na anak daw sila ni Abraham. Ba? The exact opposite. Sabi ni Kristo, dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, you do not believe me? Which one of you convicts me of sin? Sige, I challenge you. Which one of you convicts me of sin? Diba? Sino? If I speak the truth, why did you not believe me? The one who is of God hears the words of God. For this reason, you do not hear them, because you are not of God. Which one of you convicts me of sin? Parang sinabi niya lang doon sa babaeng no? O sino unang walang kasalanan niya, batuhin niya. Pero walang bumato. Pero ito, direkta sa kanya eh. Sino may karapatan sa inyo magkumbik sa akin? Dahil na meron akong kasalanan. Ito po isang exclusive claim ni Kristo sa kanya sarili, mga kapatid. He is a sinless man. Sinless by nature. Wala po makakapagsabi ng ganitong panalita kundi ang isa lamang perpekto or holy or banal na Diyos or the only begotten Son of God na walang bahid po ng kasalanan. Who can convict me of my sin? Of my sin. Who can convict me of sin? Ito po ang testimony ng Scripture. 1 Corinthians 5:21. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Tayo pa nga ang nagbigay ng kasalanan sa Kanya dahil sinacrifice niya yung kanyang buhay niya. Di ba? May double imputation. Yung kasalanan niya ang na-impute no? sa Kanya at yung righteousness niya ang in-impute sa atin. May dual imputation, di ba? Sa justification, sa doctrine of justification.
He knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Yun yung sinasabi ko sa inyo ng doctrine of justification, mga kapatid. Naging righteous tayo sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Minana natin yung righteousness niya. Ibinigay niya sa atin yun sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Inako niyang lahat ang ating mga kasalanan, mga kapatid. 1 John 3:5. You know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Yan po yung katangian ng ating Panginoon Kristo. Katulad ng katangian ng Diyos Ama. No? Holy, sinless in nature. 1 Peter 2:22, He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. Tunay na walang kasalanan ng ating Panginoon Kristo. May mga detractors dyan, kahit na sa mga modern day, kinakalkal nila talaga yung Biblia. Hindi nakasala si Kristo rito. Kahit na hindi nila alam yung context, Hindi, sinagot niya yung nanay niya dun sa wedding of the Cana. Ganun pa yung mga papabaw na yun. Consistent po ang ating Panginoon Kristo sa kanyang message. From the beginning, sa kanyang ministry, even in the face of criticism. Isa siyang Diyos na nagsasalita. Nakikita niyo po yung authority niya bilang sa nagsasalita. Yung claim niya, yung sonship niya. Di ba? Mabigat po yung mga binibitawang salita ng ating Panginoon dahil siya mismo yung Diyos na nangungusap sa mga tao na ito. At ito'y aral sa atin bilang upang mas makilala pa natin ang ating Panginoon Kristo. At maging apologies niya, tagapagtanggol na sa mga taong nagsasabi na si Kristo ay hindi direktang nag-claim ng pagka-Diyos niya. But tingnan natin yung mga kanyang pananalita. And ask God's knowledge and wisdom na mas maintindihan natin ito, mas maisa puso natin. Dahil mismo yung ibang matatalinong tao, in literal sense, hindi nila ma-appreciate na si Kristo mismo o sa kanyang pagiging tao ay nagkiklaim na pagiging Diyos. Hindi nila hindi sila maniwala sa aspeto na ganun na ang isang tao nagsasalita na siya ay Diyos. Kasi kahit sa mga panahon na ito, kahit si Kibuloy, kine-claim niya na siya ay Diyos. So what is the difference between Christ and Kibuloy? Prophesied ba si Kibuloy? Meron bang miracles or may mga declarations ba ng deity of God si Kibuloy? Si Christ. He showed everything. May witness, prophecies, miracles, born of a virgin birth. He was claiming that he was with the Father and he will return there. He also provided reasons to accept his message. Yung po yung mga reason na sinasabi ko, yung kanyang mga miracle na ginawa niya, yung prophecies, yung Jewish scripture, yung Old Testament na mga pangyayari na nagpapatungkol sa kanya, yung foreshadowing of Christ coming, and the testimony of others na mga nakasaksi sa kanyang mga ginawa. Further, Jesus has displayed a life of moral perfection. He's sinless, di ba? Even his enemies can point to an example of him doing something wrong. Hindi, wala. Kahit na anong ad hominem ang bigay nila, wala silang maibabato kay Kristo. Dahil nanatili na sarado ang kanilang pag-iisip. Dahil balot ito ng kasalanan. At dahil anak sila ng demonyo, sila ay mga sinungaling. Despite all of that, these men have not only rejected his message. Hindi lang nila nais na i-reject. Anong gusto pa nilang gawin kay Kristo? They want to kill him. At yun naman talaga ang inevitable thing na mangyayari. Dahil yun din ay plano ng Triune God na kailangan mamatay ang ating Panginoon Kristo. Pangialay niya ang buhay niya, ang kanyang dugo,
para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. No? Alam niya that His day will come. So yun po ang mensahe po ng Panginoon sa mga oras na ito. Nawa ay nakapagbigay po ito ng ilaw or mas maintindihan pa natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo sa mga naisulat na to na isinare niyo po sa atin. Muli tayo po manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat muli sa oras na ito, sa pribileyo, Panginoon, na narinig po namin ang inyong mga salita. We truly believe and have faith in you, Lord God, sa lahat ng sinabi niyo sa amin na nagbigay ng buhay sa aming sa aming kaluluwa, O Lord God, sa pagkilala po muli sa inyo. Lord, we abide in you and we abide in your word. Kaya po nandito kami nagtitipon. Pas ganoon ay patuloy na pag-aralan. Ngunit at manamnam namin, Panginoon, ang katotohanan ninyo po mga salita upang mapag-aralan ito, makapagbigay po, Panginoon, ng knowledge sa amin upang sa patuloy na pagkilala sa inyo, Lord God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Magkaroon pa kami, Panginoon, ng patuloy na eagerness at desire sa aming mga puso na basahin pa, Panginoon, ang inyong mga salita, kilalanin kayo, Panginoon, at mag-appoint pa kayo ng Panginoon ng mga tao na magtuturo sa amin. Pag sa ganoon ay mas maging ma-strengthen pa, Panginoon, ang knowledge namin sa pag-aaral. Tulungan niyo po kami sa aming sarili lamang, Panginoon. Wala kami magagawa by your knowledge and your wisdom to be imparted to us. Lord God, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Bigyan niyo po, Panginoon, ng makalangit at disposisyon ng aming pag-iisip upang sa ganoon ay fully na masurrender namin ang aming mga buhay at aming mga sarili sa inyo lamang, Lord. Salamat po sa time na to at sa mga darating pang oras na aming gawain sa araw na to, Panginoon. Kayo po sumama sa amin, gabayan niyo kami sa lahat ng aming panggagawin. Muli, sa iyo ang aming binabalik namin ang pinakamataas puri pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus.